Nagsimula ang pelikula nang ang isang monghe na nagngangalang Master Tang ay naglalakbay sa India upang kunin ang banal na kasulatan at dalhin ito sa China. Kasama niya ang kanyang mga alagad na sina Baji at Sha at ang hari ng unggoy na si Sun Wukong. Sa kanilang paglalakbay, dumaan sila sa ilang mga pagsubok, ngunit ito ang magiging pinakamahirap na pagsubok na kanilang mararanasan kung sakali. Sa kanilang paglalakbay, tumawid sila sa isang ilog sakay ng bangka. Maayos naman ang lahat ngunit biglang may lumabas na halimaw na sinasalakay sila. Sinusubukan ng grupo ang kanilang makakaya upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ngunit nabigo sila nang sila'y malapit ng kainin ng halimaw, isang misteryosong portal ang lumitaw, na dinadala ang grupo. Nang makarating sila sa kabilang bahagi ng portal, nagsimula silang mahulog ng sobrang bilis. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagkahulog, napansin ni Master Tang ang isang magandang babae, at tila minahal na niya ito sa unang tingin pa lang. Gayunpaman, isang malaking bato ang nahulog malapit sa kanya, dahilan para mahulog siya kasama ng grupo. Sa kabutihang palad, naramdaman ng kanyang makapangyarihang alaga ang panganib at iniligtas siya, habang iniligtas naman ni Wukong si Master Tang. Sa kabilang banda, ang kawawang si Baji at Sha ay kinailangang magtiis sa masamang pagkakahulog. Ngunit bago pa matukoy ng grupo ang kanilang lokasyon, nilapitan sila ng magandang babae at tinanong kung sila ay mga lalaki. Si Tang, na sa puntong ito ay lubos na nagagandahan sa kanya, ay tumugon ng oo. Ngunit ang babae ay lumakad palayo na may ngiti lamang. Ilang sandali pa, nakarating siya sa isang malaking kaharian, na kung saan puro babae lamang ang nakatira. Mula sa mga ministro hanggang sa mga manggagawa, mga doktor hanggang sa mga librarian, lahat ay babae. Bukod dito, natuklasan na ang magandang babae pala ay ang reyna ng kaharian, na tinatawag nilang Womanland. Nilapitan niya ang kanyang mga katulong at sinabi sa kanila ang tungkol sa mga lalaking nakatagpo niya, ngunit walang naniniwala sa kanya. Lumalabas na ang kaharian ay nakahiwalay sa panlabas na mundo, at sa makatuwid, walang sino man sa kanila ang nakakita ng lalaki sa kanilang buhay. Ang reyna ay patuloy na nagsasabi sa kanyang mga tagapaglingkod na siya ay nakatagpo ng ilang mga lalaki. Ngunit sa halip na maniwala, nagsimula silang maghinala na siya ay may sakit. Kasunod nito, naglabas sila ng isang lumang libro, na nagsasaad na ang mga lalaki ay nakakalason. Gayunpaman, hindi kumpleto ang paliwanag nito dahil nawawala ang ilang bahagi ng aklat. Sa sandaling iyon, pumasok ang Empress ng kaharian at hinarap ang lahat. Siya ang nagpalaki sa reyna, at namamahala sa buong lugar. Nang marinig niya ang mga alingaw-ngaw na ang ilang mga lalaki ay sumalakay sa kanilang sagradong kaharian, inutusan niya ang mga batang babae na hanapin sila. Sa kabilang banda, si Master Tang, Wukong, at Sha ay naghahanap ng direksyon sa kagubatan, habang si Baji ay nakatagpo ng isang kayamanan, isang grupo ng mga babae. Siya'y nanonood sa kanila habang naliligo sa ilog na nasa sabik. Sa init ng panahon, nagbagong anyo din siya bilang isang lalaki at lumapit sa kanila. Gayunpaman, hinuli at pinarusahan siya ng mga babae, na naging dahilan upang bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Samantala, sina Wukong, Tang, at Sha ay hinuli ng isang grupo ng mga babaeng sundalo. Pinagbawalan ni Master Tang ang kanyang mga alagad na gumamit ng anumang karahasan at sinisikap na ipalaganap ang sitwasyon ng mapayapa. Ngunit dinala sila ng mga galit na mga babae sa kanilang kaharian upang bigyan ng parusa. Dito nila napagtanto na sila ay pumasok sa kaharian ng mga kababaihan, isang kaharian kung saan walang mga lalaki. Pagkarating sa palasyo ng kaharian, nakita nila ang babaeng nakilala nila noon, at napagtanto na siya pala ang reyna. Pagkatapos, dumating ang isang matandang babae na nagpakita ng isang lumang libro kung saan binanggit ang isang monghe, isang unggoy, isang baboy at isang bughaw na balat. Sa libro, nahulaan na pala ang pagdating ng monghe at ng kanyang mga alagad. Batay sa hula, ito ay magdadala ng pagkawasak sa kahariang ito. Sa sandaling marinig ito ng mga babae, ang pressure ay nagmula sa iba't ibang partido, lalo na mula sa Empress na hatulan ang mga lalaki ng kamatayan. Pumayag din ang reyna pero bago yun, gusto muna niyang tanungin sila. Bagamat nag-aalangan, sumang-ayon ang Empress, at ang mga lalaki ay ikinulong ng isang gabi sa loob ng palasyo bago ang araw ng pagbitay. Sa yugtong ito, si Wukong, na nagtataglay ng pambihirang lakas, ay kayang labanan ang mga babae at tulungan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, nang maalala niya ang payo ni Master Tang na umiwas sa karahasan, nagpasya siyang sumunod sa sitwasyon. Sa parehong gabi, gayunpaman, pumayag si Master Tang na sirain ang kulungan.
Sinira ni Wukong ang pinto ng kulungan, na nagbigay daan sa kanila upang makatakas. Kasabay nito, ang reyna at ang kanyang mga katulong ay dumating sa bilangguan para sa interogasyon ngunit sila ay aksidenteng napatumba ng mga lalaki. Nang nasa labas na sinubukan ng mga lalaki na lumipad pabalik sa kanilang mundo ngunit lumalabas na ang kahariang ito ay protektado ng isang pambihirang harang na kahit ang dakilang hari ng mga unggoy na si Wukong ay hindi makapasok. Napagtanto na walang pagtakas sa lugar, iminungkahi ni Wukong na kausapin nila ang reyna, dahil siya lamang ang makakatulong sa kanila. Sumasang-ayon din si Master Tang at ang iba pa, at bumalik sila sa bilangguan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay ang reyna at ang kanyang mga katulong at nagtungo sa kulungan. Nagpa siya ang reyna na tanungin ang apat ng isa-isa, kaya tinanong niya si Tang, habang ang iba pang mga katulong ay nagtanong sa natitirang tatlo. Sa oras ng interogasyon, inamin ng reyna na naaakit siya kay Tang, ngunit sinabi ng lalaki na siya ay isang monghe at hindi niya pwedeng mahalin ang reyna. Ibinahagi din niya na ang tanging layunin niya sa paglalakbay sa kanluran ay upang makuha niya ang mga banal na kasulatan na maaari niyang gamitin upang alisin ang mga pagdurusa sa mundo. Pagkatapos ay binigay nito sa kanya ang isang travel log na naglalaman ng lahat ng iniisip at nalalaman nito. Nang magsimulang maging magkaibigan ang dalawa, pinutol sila ni Wukong at nagtanong tungkol sa daan palabas, at nangako ang reyna na tutulungan sila. Sa sandaling iyon, dumating ang Empress sa bilangguan at ibinalita na ang mga lalaki ay papatayin na sa susunod na araw. Kinabukasan, ang mga lalaki ay nakatali ng mga lubid at ang paghahanda para sa kanilang pagbitay ay isinasagawa na. Ilang saglit pa, dumating ang reyna, na nakadamit na parang isang sundalo. Naplano na pala niya ang lahat para sa kanilang pagtakas. Ipinaalam niya sa mga lalaki na pinalitan niya ng mga laruan ang matutulis na palaso, at ang kailangan lang nilang gawin ay ang magpanggap na tinatablan at mamatay. Sumang-ayon ang mga lalaki, at nagsimula sa pagpapanggap. Inutusan ng Empress ang kanyang kawal na barilin ang mga lalaki. Si siya ang unang binaril at nagpanggap na patay. Gayunpaman, nang oras na ni Master Tang, nahirapan siyang magpanggap dahil tinuruan siyang huwag manlinlang ng iba. Nang makita ito, gumawa ng paraan si siya gamit ang mga bato upang patulugin siya. Pagkatapos, binaril si Wukong, ngunit ng oras na ni Baji, inutusan ng Empress ang sundalo na baguhin ang mga palaso. Ang pagiging isang lalaki sa kahariang ito ay isang krimen, at ang pagiging isang pangit ay isang mas malaking krimen. Bilang isang resulta, siya ay binaril gamit ang maraming palaso. Gayunpaman, dahil si Baji ay isang demigod mismo, hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Matapos makumpleto ang seremonya ng pagbitay, iniutos ng Empress na itapon ang kanilang mga katawan. Sa puntong ito, ang lahat ay nangyari ayon sa plano ng reyna. Nagawa niyang dalhin sila sa isang ligtas na lugar, na lumalabas na isang napakasagradong lugar sa kaharian ng kababaihan. Sa sandaling iyon, ipinahayag ng reyna na kahit siya mismo ay hindi alam kung paano makalabas sa kahariang ito, dahil sa loob ng maraming siglo ay walang sino man ang nagtangkang umalis sa kaharian. Ngunit naniniwala siya na ang nawawalang piraso mula sa lumang libro ay maaaring magbigay ng sagot. Nang marinig ito, naisip ni Wukong na ang nawawalang pahina ng libro ay nakatago sa isang lugar sa paligid ng sagradong lugar na ito, kaya nagsimula silang lahat na hanapin ito. Ilang sandali lamang ng pagtingin sa paligid, nahanap ni Wukong ang papel at ibinigay ito sa kanyang master. Binasa ni Tang ang papel at natuklasan na ang tanging paraan upang makaalis sa Womanland ay sa pamamagitan ng pag-unawa sa kahulugan ng pag-ibig. Bilang isang monghe, inamin ni Tang na wala siyang masyadong alam tungkol sa pag-ibig. Ngunit sa sandaling iyon, isa sa mga tagapaglingkod ay nagpahayag na minsan ay narinig niya ang tungkol sa isang kwento ng pag-ibig sa kaharian ng mga kababaihan. Sinasabi sa usap-usapan na mayroong isang babae ang nagtataka tungkol sa kung ano ang nasa kabila ng kaharian ng mga kababaihan. Misteryoso, nagkaroon siya ng relasyon sa isang waterboy mula sa labas ng mundo. Dahil magkaiba sila ng mundo, sa mga isip lang nila sila nagkikita. Sa kasamaang palad, walang gaanong nalalaman tungkol sa pagtatapos ng kanilang kwento ng pag-ibig. Biglang sumigaw sa sakit sina Tang, siya at Baji habang lumalaki ang kanilang mga tiyan. Binati sila ng reyna at ipinahayag na nakainom sila ng tubig mula sa ilog ng sagradong lugar. Ang tubig ay may mahiwagang kapangyarihan. Mabubuntis ang mga iinom nito. Bukod dito, aabutin lamang ng 9 na araw bago manganak pagkatapos ng pagbubuntis. Bilang isa lamang na hindi nabuntis, si Wukong ay naatasang humanap ng solusyon.
Dahil sa sila ay mga lalaki, sila ay mahihirapang manganak, kaya si Wukong ay wala nang masyadong oras upang iligtas sila. Sa kabutihang palad, ipinaalam sa kanila ng isa sa mga katulong ang lokasyon ng isang babae na nagtataglay ng tubig na pampalaglag. Pinuntahan ni Wukong ang nasabing babae. Ngunit nalaman niyang ang proseso ng paggawa ng tubig na pampalaglag ay tumatagal ng hindi bababa sa 100 taon. Gayunpaman, nang magsimulang magmakaawa si Wukong, ibinunyag ng babae na mayroon ding mas maikling proseso. Hiniling niya kay Wukong na hipuin ang kanyang puso ng tunay na pag-ibig at paluhain siya. Ang mga luhang iyon ang magiging tubig na pampalaglag na gusto niya. Gayunpaman, walang naiintindihan si Wukong tungkol sa pag-ibig dahil hindi pa siya kailanman nagkaroon ng nobya. Ang tanging alam niya ay ang pag-aalaga at pagmamahal na ipinakita sa kanya ni Master Tang. Sinimulan ni Wukong na ikwento na noon, siya ay isang napakagulong tao hanggang sa tinanggap siya ni Master Tang bilang isang alagad. Mula sa araw na iyon, nangako siyang hinding-hindi niya pababayaan ang kanyang master at gagawin ang lahat para maprotektahan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, itinuring ng babae ang kwento bilang isang kwento ng tunay na pag-ibig at tumulo ang kanyang mga luha. Matapos makuha ang mga luha, nagmamadaling bumalik si Wukong sa kanila. Sa kabilang banda, hindi pa rin matanggap ni Tang na siya ay nabuntis. Gayunpaman, sinusubukan ng Reyna na ipaliwanag na ang proseso ay hindi naman isang masamang bagay. Binanggit din niya na ang pagsasagawa ng pagpapalaglag ay para na ring pagpatay. Nang marinig ang lahat ng ito, tinanggap ni Tang ang katotohanan at nagpasya na manganak. Samantala, dumating si Wukong na may dalang tubig na pampalaglag ngunit sinabi ni Tang at ng iba pang mga lalaki ang kanilang desisyon na manganak. Nang marinig ito, nagalit si Wukong, dahil naniniwala siya na ang pagkakaroon ng anak ay makakagambala kay Tang mula sa kanyang layunin. Kaya ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at pinatigil niya silang lahat at pilit na ipinainom ang tubig ng abortion. Ang tubig ay mabilis na umepekto, na naging sanhi upang bumalik ang tiyan nila sa normal. Gayunpaman, mukhang hindi nasiyahan si Tang, para pakalmayan ang sarili, umalis si Tang at kinopya ang mga salita mula sa mga banal na kasulatan sa lupa. Mula pa noong bata pa siya, ginagamit na niya ang pamamaraang ito para pakalmayan ang sarili. Sumama din sa kanya ang Reyna at pareho silang nagsimulang magsulat ng mga bagay-bagay. Sa kasamaang palad, masyado silang nadala sa kanilang ginagawa kaya napakalayo ng kanilang narating, at nakita sila ng Empress. Agad nitong inutusan ang kanyang mga sundalo na arestuhin si Tang, sa kabila ng pagmamakaawa ng Reyna na huwag gawin iyon. Ngunit sa halip na makulong, dinala si Tang sa dalampasigan. Ang baybayin ay kilala bilang walang katapusang dagat na kung saan kapag ang isang tao ay itapon dito, hindi na siya makakabalik. Di nagtagal, habang si Tang ay lumalayag, ang Reyna ay dumating sakay ng kanyang USA at tumalon sa kanyang bangka. Di nagtagal, ang bangka ay lumayo sa dalampasigan, at natakpan ng makapal na hamog ang kanilang paligid. Ngayon, parang naliligaw sila ng landas dahil sa wala na silang makita. Samantala, nalungkot ang Empress dahil naniniwala siyang mawawasak ang Woman Land kung wala ang Reyna. Agad niyang pinuntahan si Wukong at sinabi rito ang nangyari. Habang sinusubukang unawain ni Wukong ang bigat ng sitwasyon, napaluhod ang Empress at nagmakaawa sa kanya na iligtas ang Reyna. Sa wakas ay nakumbinsi nito si Wukong, at hinanap niya ang dalawa. Gayunpaman, ang dagat na ito ay pinangalanang walang katapusang dagat para sa isang dahilan. Kahit nasa kanyang mahiwagang mata, hindi niya sila mahanap. Sa ibang lugar, si Tang at ang Reyna ay napadpad sa gitna ng dagat. Nawala na ang hamog ngunit karagatan lamang ang kanilang nakikita. Bagamat hindi pa gaanong katagal mula nang pumasok sila sa dagat, para sa kanila ay matagal na ang lumipas. Nauhaw ang Reyna, kaya nagpasya siyang uminom ng tubig dagat ngunit pinigilan siya ni Tang, na sinasabing mas lalo lang siyang mauuhaw. Kalaunan, inialay ni Tang ang kanyang laman upang kainin ng Reyna. Dahil dito, naging emosyonal ang Reyna, ngunit tinanggihan nito ang alok at mas gusto niyang harapin ang lahat ng hamon ng magkasama. Pagkaraan ng ilang sandali, isang napakalaking bagyo ang tumama sa dagat, ngunit nagawa ng dalawa na makaligtas mula rito at magpalipas ng gabi. Pagkaraan ng bagyo, sa wakas ay nakarating na ang kanilang bangka sa mainland. Ito pala ang ibig sabihin ng prophecy, na ang tunay na pag-ibig lamang ang makakapagbukas ng exit gate ng kaharian ng mga kababaihan. Ang ipinakitang pagmamahala ng dalawa ay naging sanhi ng paglabas ng isang higanteng tarangkahan sa gitna ng dagat. Nakita ito ni Wukong at ng iba pa, at nahanap nila ang kanilang master.
Kaagad nilang inanyayahan si Tang na umalis sa lugar, ngunit sa halip ay kinausap ni Tang ang reyna at inanyayahan siyang sumama. Pagkatapos ng kaunting talakayan, pumasok ang mga lalaki sa tarangkahan ngunit nang subukan ng reyna na pumasok, pinigilan siya ng isang pambihirang baras, na nagpapahiwatig na hindi siya pinapayagang umalis sa Womanland. Nang sinubukan niyang tumawid sa harang, ang Womanland at ang mga naninirahan dito ay nagsimulang maging bato. Ang reyna mismo ay nagsimulang maging bato. Sa kabutihang palad, agad siyang hinawakan ni Tang at ibinalik siya sa normal. Gayunpaman, siya ay bumagsak at nawalan ng malay. Sa susunod na eksena, napansin din ng waterboy ang gate at mabilis na lumangoy papunta sa Womanland kung saan nakatira ang kanyang kasintahan. Sa ibang lugar, habang inaalagaan ng Empress ang reyna, naalala nito ang kanyang nakaraan. Ilang taon na ang lumipas, ibinigay ng dating reyna ang isang bata sa Empress, na sinasabing ang bata ang magiging reyna ng Womanland. Hiniling din ng naunang reyna sa Empress na palakihin ang bata sa pinakamabuting paraan na magagawa niya. Napag-alaman na ang babaeng nahulog sa waterboy ay walang iba kundi ang Empress mismo. Gayunpaman, dahil inatasan siya sa pag-aalaga sa bata, kailangan niyang talikuran ang kanyang pagmamahal para dito. Samantala, nagpasya si Tang na manatili sa Womanland ng kaunti pa hanggang sa ganap na gumaling ang reyna. Sa sandaling iyon, nilapitan siya ng Diyosa ng awa, na nagpaliwanag sa kanya tungkol sa bagay na iyon. Ipinaalam nito sa kanya na dapat siyang pumili sa pagitan ng dalawang ito ang magmahal ng isang tao o ang ibigin ang lahat ng mga nilalang. Sa pagtatapos ng pag-uusap, tiwala ito na gagawa si Tang ng tamang desisyon. Pagkatapos, bumalik siya sa palasyo, kung saan ang buong kaharian ay nagsasagawa ng ritual para sa kalusugan ng reyna. Habang nagdadasal ang lahat, biglang dumating ang waterboy at sinurpresa ang Empress. Naghintay siya ng 20 taon para sa sandaling ito at ipinahayag ang kanyang pagmamahal para sa kanya. Naantig dito ang Empress, ngunit alam niya kung ano ang kanyang kapalaran, iyon ay ang gabayan ng reyna na pamunuan ang kaharian. Kaya naman, tumanggi siyang buhayin muli ang kanilang relasyon. Ikinagalit ito ng waterboy at bilang resulta, nagpasya siyang sirain ang kaharian. Noong una, kinidnap niya si Tang at ang reyna, ngunit agad silang iniligtas ng kamangha-manghang hari ng unggoy. Nang ang kanyang unang pagtatangka ay nabigo, ang waterboy ay naging demonyo at nagsimulang umatake sa kaharian. Sina Wukong, siya at Baji ay nagtulungan upang pigilan siya, ngunit sila ay nabigo. Di nagtagal, ang waterboy ay mas lumaki at nagsimulang lunurin ang kaharian. Sinira nito ang Womanland, at ang lahat ng kababaihan ay nahulog sa dagat. Nang masaksihan ang pagkawasak, si Master Tang, na nalulunod din, ay nanalangin kay Lord Buddha na iligtas ang mga tao. Nakapagtataka, dininig ng Panginoon ang kanyang mga panalangin at nagpakita. Iniligtas niya ang mga babaeng nalulunod at pinarurusahan ang waterboy para sa kanyang mga maling ginawa. Sa wakas, wala na ang bagyo at naging normal muli ang buhay sa Womanland. Pagkatapos ng maraming paliwanag, sa wakas ay nagpasya na si Master Tang na tuparin ang kanyang tungkulin at ipagpatuloy ang kanyang misyon. Mabigat na tinanggap ng reyna ang kanyang desisyon at tinanggap din ang tadhana nito na pamunuan ang kaharian ng kababaihan. Sa wakas, ang 4 na lalaki ay nagpaalam sa reyna at naglakbay sa kanluran, umaasang mahanap ang banal na kasulatan. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!